isa pang shaman yung gumagamit dito na sa Tagulilong. Ng langat. So sabi niya malakas daw yun at siya daw yung namumuna dito. So yung nakita natin kanina na dalawa. So hindi na nawala yung kasama ko kanina kasi pasilong kami kanina kasi sobrang ulan at naigip ako dito na malayo na nawala na siya, bigla siyang umalis. Pero meron doon nalaman informasyon sa kanya na isa pang shaman yung gumagamit dito na sa Tagulilong ng langat. So sabi niya malakas daw yun at siya daw yung namumuna dito. So yung nakita natin kanina na dalawa ay wala rin, bigla na wala na naman. Sobrang misteryo ng lugar nito, may napagkita ng tao tapos bigla na wala na naman. Sabi ng kasama na kanina na isang lalaki ay maingat tayo at magpensa doon kasi malakas daw ng tao na yun at siya yung tatawag na shaman kasi ay gumagamit po siya ng mga mahika o black magic katulad nito na isang lamat. So kailangan natin siyang tapusin o kailangan natin siyang mahuli para matanggal itong ang tatawag ito, ang lamat ito para makauwi tayo. Kasi yun nga, marami tayong mission nag-aabang at kailangan makabalita kung ano nangyari kay Junji o ano pa. Kasi medyo matagal na dito sa area na ito, hindi pa tayo nakaalis. Sobrang lakas talaga ng kalaban natin ngayon. Kaya kailangan natin ingat at masid at huwag tayo pagkastalos. So meron tayo makita kalaban ngayon ay hindi tayo sugod kaagad kasi nararamdaman mo talaga na malakas kalaban natin ngayon. Kasi yung pumunta natin sa lamat ay hindi gumagana, kaya malakas tong kalaban na to, malakas yung ginagamit na Mehika. Para may sumigaw doon, banda. Sobrang lakas ang ulan dito kanina guys. So gamit tayo ng high glass para maiwasan yung mga insekto na pumapasok sa mata kasi sobrang sakit sa mata pumapasok yun, kaya kailangan natin gumamit ito. Buti nila nakadala tayo at yun nga kailangan natin makalis dito kasi konti lang yung pagkain natin. Yung pinakain ko kanina yung kasama ko kanina na isang lalaki yung huli ko, pero hindi ko alam kung bakit umalis yun o ano ba, kasi gusto ko sanang tulungan. Nakita ko na para meron tong chance na magbago, pero yung nawala siya. Yan, pero pag naman tayo magkita dito nakalaban, yung ko ngayon ay gamutin na lang sila kasi naawa ko pagpapatay natin so gamutin na natin para meron din tayong kasama sa pagbaba ng bundok na ito at uwi sila sa kanilang mga pamilya. Kasi marami nag-chat sa akin na magpatayin kasi yung mga ibang pamilya daw nag-aantay sa kanila at baka meron pang chance magbago. So ayun, kung meron pang chance magbago sila ay tutulungan natin kasi ganyan talaga yung natin yung purpose natin kung bakit dito tayo sa ating larangan ng gusanting para makatulong sa mga tao na nangailangan ng tulong. So katulad nila ay isa din silang mga biktima
ng mga masasamang elemento o tao. Nadala lang sila sa kanilang buhay na sobrang hirap. Kasi siguro wala na silang ibang choice kundi yun na lang. So alam naman natin na kahit ganun, kahit at mahirap tayo, ay kailangan din na natin na lumaban ng patas. Meron talagang mga parehan nila na sitwasyon na sa tingin siguro nila na wala silang ibang gawin kundi ito na lang pumasok sa mga ganitong ano. Kaya tayo na lang ay pagsabihin na natin sila, tulungan lang na magbagong buhay para matulungan sila. Kasi na ano ko rin yan naranasan ko naman ganyan nang yung wala kang kapuntahan, wala kang pera pero at least tayo hindi tayo nagpadalas ganyan. Pero kailangan natin silang tulungan kasi tao rin din naman tayo, no, nangangailangan din ng tulong. Kaya so yun, no, so ano ko ngayon ay tulungan na lang sila. Huwag lang patiin, tulungan natin sila para makuwi sa kanilang bahay at malawan din nila, papukaw natin sila na malay yung ginagawa, yung pagdito sa bundok, kasi wala din sila mapapala. Kaya sa mga bandido dyan o kulto ba dyan nanonood na nakapasok sa grupo nila Maskara ay nila Supremo o sa ano pang grupo na pumasok sa mga larangan ng mga ganito, yung pumasok sa magiging masama, ay tigilan na po niya kasi wala po kayong mapapala po dyan na mabuti, kundi mamamatay lang kayo at sira yung buhay nyo. Kaya please lang, sumuko na kayo kasi kami din mga kusantiyang adyo namin bumatay ng kapwa namin tao. Kaya please lang po, tumigil na kayo. So ayan, yun, hanapin natin yung tao na sinasabi nila na shaman. So po yung mga shaman po ay sila po yung mga sorcerer na mga malakas na mga ano tawag ito, ang mga malalakas ng mga kapitan o yung anong tawag nito, leader nila o ano ba, yung commander. Kasi bawat grupo meron na mga sorcerer. Ang sorcerer ay sila yung nagbibigay ng kapangyarihan at gumagaling din sa mga kasamahan nila. Sila yung kung meron na sasaktan, merong na sugatan, sila po yun ang gumagamot sa mga kasamahan nila. At yung sorcerer din ay sila din nagtuturo. Kaya yung shaman din ay sila din nagtuturo ng mga black magic. Kaya yung ibang mga kung napansin nyo, yung ibang mga kalaban natin ay marunong sila gumamit ng mga black magic o mahika na itim. So tayo ay gumagamit ng mahikang pabuti galing sa mga diwata. Kaya ayan, mas big ano din sa akin, accomplish kung makahuli tayo ng mga ganyan para maano din natin, no, mabawasan sila. Kasi isa din sila malalakas na mga kalaban. Kasi yun nga, shaman o sorcerer, malakas yung pangyarihan. Pag makuha natin yung sorcerer nila, wala silang healer o wala silang panggamot sa kanilang kasamahan. At meron chance na mahigipit sila, mawalan sila ng gana at tigilan sila sa kanilang ginagawang kasamaan. Tara! Ayun nga, kita dito, pagsikapan lang natin na makalis dito, no. So yan na to, kahit man sino may bumangga dito, kahit si Supremo, ay yun natin lahat na matalo sila. Basta huwag kang kalimutan mag-ingat at magdasal. So number 1 yung pagdasal, kasi kahit ganun kalakas, kahit ganun tayong taglay ng mga pangyarihan, ay kailangan natin mangalig sa Panginoon kasi siya yung talagang number 1 na ating lakas.
yung ano, hindi ko alam kung bakit umalis yung nahuli natin na kulto ba yun.